Ang mga balitang umiikot tungkol sa pag-freeze ng mga assets ni Apollo Kibuloy ay nagpapakita ng seryosong hakbang laban sa mga umano'y iligal na aktibidad ng pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Kung mapatutunayang ang kanyang yaman ay nakuha mula sa iligal na mga gawain tulad ng human trafficking, sexual exploitation at financial smuggling, marapat lamang na ang mga ari-arian at pondo niya ay kumpiskahin at ibalik sa gobyerno o ipamahagi sa mga mahihirap na higit na nangangailangan. Ang usaping ito ay hindi simpleng kaso lamang ng pag-aari ng yaman kundi ng hustisya. Kung ang mga akusasyon laban kay Kibuloy ay napatunayang totoo, malinaw na ang kanyang kayamanan ay nakuha sa paraang iligal at ito isang uri ng pang-aabuso sa tiwala ng kanyang mga tagasunod at sa batas ng bansa. Mahalaga na ang ganitong uri ng kayamanan, kung ito'y bunga ng iligal na aktibidad, ay hindi mananatili sa kamay ng isang individual. Ang mga assets na ito ay dapat gamitin upang makatulong sa mga sektor ng lipunan na higit na nangangailangan, gaya ng mga mahihirap at mga biktima ng mga human trafficking schemes. Hindi makatarungan na ang isang tao sa ilalim ng maskara ng relihiyon o anumang organisasyon ay magpayaman mula sa pang-aabuso sa kapwa o mula sa pagsasagawa ng iligal na aktibidad. Kung ang pondo ni Kibuloy ay ginamit upang magpatuloy ang kanyang mga iligal na operasyon, nararapat lamang na ang mga ito ay kumpiskahin upang masiguro na hindi na muling magagamit ang mga ito para sa karagdagang kasamaan. Bukod dito, ang mga ari-arian at pera na ito ay mas mabuting ipamahagi para sa kapakanan ng mga sektor na nakakaranas ng kahirapan at kawalan ng pagkakataon sa buhay. Ang hakbang ng Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga ari-arian ni Kibuloy ay isang mahalagang hakbang sa pagtugon sa ganitong uri ng krimen. Hindi dapat pinapabayaang lumaganap ang iligal na gawain ng sinuman, lalo na kung ito ay nagdadala ng kasiraan sa napakaraming tao. Ang pamahalaan ay dapat na magsilbing matatag na haligi ng hustisya at sa kasong ito, ang pag-freeze ng assets ay isang magandang halimbawa ng pagbabantay laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan at yaman. Kung mapatutunayang ang mga yaman ni Kibuloy ay nakuha sa pamamagitan ng pang-aabuso at iligal na mga gawain, nararapat lang na ang mga ito ay kumpiskahin ng gobyerno at gamitin upang mapabuti ang kalagayan ng mga mahihirap. Maraming pamilyang Pilipino ang nagugutom, walang tirahan at walang akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Kung ang mga pondo mula sa mga ganitong kaso ay magagamit para sa mga proyekto ng gobyerno na makakatulong sa mga nangangailangan, malaking tulong ito upang mabawasan ang kahirapan at mapalakas ang ekonomiya. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng katarungan hindi lamang sa mga biktima ng mga umano'y iligal na aktibidad ni Kibuloy, kundi pati na rin sa buong lipunan. Ang hustisya hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkakasala, kundi tungkol din sa pagtulong sa mga naaapi at nangangailangan. Kung ang kayamanan ni Kibuloy ay mapapatunayang bunga ng pang-aabuso, nararapat lamang na ito'y gamitin upang magbigay ng pagkakataon para sa mga Pilipinong hindi nabibigyan ng tamang pag-aalaga at kalinga ng lipunan.